Nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Cebu, partikular sa mga daluyan ng tubig. Layon ng pagbisitang ito na tukuyin ang kalagayan ng mga ilog at drainage system at alamin kung ano-ano mga hakbang ang ipatutupad ng kagawaran upang maiwasan ang matinding pagbaha sa lalawigan. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Rise and shine, Bernard. Bernard? Yes, Audrey, magpapatupad ng no-build zone, magtatayo ng retention wall at palalawakin ng DPWH sa mga daluyan ng tubig sa Cebu upang maiwasan ang naranasan nitong matinding pagbaha noong isang taon. Kasabay ng dredging, palalawakin at ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH, katulong ang local government units, ang no-build zone sa paligid ng Manangan River at iba pang ilog sa probinsya ng Cebu upang mapalawak ang kapasidad ng mga ito. Kasunod ito ng utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng dredging at paglilinis sa mga ilog sa iba't ibang waterways bilang hakbang sa pag-iwas sa pagbaha. So let's help na the local government to fence na downstream and then going upstream. Para we can already recover the river. That's the key now. The priority is to recover the river. That's the key. Because if we can widen the river and intervene and have more capacity, Secretary Dizon, hindi na pahihintulutan ng Pangulo na maulit ang matinding pagbaha na naranasan ng mga taga-Cebu noong nakaraang taon. Kaya naman ipinagputos ni Pangulong Marcos Jr. na magpatupad ng mga pangmatagalang solusyon upang hindi na maulit anumang insidente. and one of the major priorities of the President is to fix the flood management situation in Cebu. Because we already saw yung effects talaga, no, nung nangyari sa Tino, and the President said we cannot allow that to happen again. So we have to take advantage na meron tayong time between now and the next rainy season in June, July to make sure that we can have solutions already on the ground in the next 6 months. In-inspection din ni DPWH Secretary Dizon ang nasirang flood control project sa Butuanan River sa Cebu City matapos ang matinding pagbaha noong Nobyembre sa Bagyong Tino. Dagdag pa ng kalihim, sinusuri ng kagawaran ang posibleng pagtatayo ng isang retention pond na magsisilbing pansamantalang water impounding structure upang mapigilan ang pagragasa ng tubig ulan patungo sa mga mabababang lugar habang hindi pa nasisimula ng konstruksyon ng mas malaking sabuda. Ipanugutos niya ang mahigpit na pagpapatupad ng no-build zone sa paligid ng Butuanan River upang mas mapalawak at mapalaki pa ang kapasidad ng nasabing ilog. Audrey, sa patuloy na upland kontrabaha ng DPWH, umabot na sa mahigit 73% ng drainage sa Metro Manila ang naisailalim sa desilting o sa declogging, habang nagpapatuloy din ang desilting sa mga waterways upang maiwasan ang pagbaha tuwing may malakas sa pagbuhos ng ulan. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferrer.